Pilipinas, tatagod na matulad sa Ukraine kapag patuloy na umasa ng tulong mula sa US. Pilipinas, bibitawan na nga ba ng US tulad sa Ukraine? Kamakailan lamang nang nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Zelensky at Trump. Tinawag pa ng US ng walang utang na loob ang Ukraine dahil sa bilyong-bilyong suporta nito para sa laban ng Ukraine sa Russia. Ngunit sa nakalipas na UN Convention, tila bumaligtad yata ang US. Sa pagpupulong na naglalayong paalisin na ang Russia sa Ukraine, bakit no ang naging boto ni Trump? Tuluyan na kaya nitong bibitawan ang Ukraine bilang kaalyado nito? At bakit nakakatakot ito hindi lang para sa Ukraine kundi para sa ibang kaalyado ng US tulad ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Sa isang pagtitipon sa United Nations, ang Pilipinas ay isa sa mga sumuporta sa isang resolusyon ng UN na nananawagan sa Russia na agarang i-pull out ang mga puwersa militar nito mula sa Ukraine. Ang resolusyong ito ay sinuportahan ng 141 na bansa, kabilang ang Pilipinas. Sa kabila ng malawakang suporta para sa resolusyon, nagulat ang marami nang ang Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni President Donald Trump ay nagpakita ng nakakapanibangong desisyon na pagpanig sa Russia. Sa isang mainit na pulong sa Oval Office noong katapusan ng linggo, ipinahayag ni Trump ang kanyang pagkadismaya kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Binanggit ang kakulangan umano ng pasasalamat ng Ukraine sa tulong ng Amerika at tinawag pa si Zelensky na bastos. Ang pagbabagong ito sa posisyon ng administrasyong Trump ay bahagi ng mas malawak nitong estratehiya na muling ayusin ang ugnayan ng Amerika sa Russia. Sa ilalim ng kanyang America First policy, layunin ni Trump na bawasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at iwasan ang direktang paghaharap sa pamamagitan ng diplomasya at negosasyon. Sa halip na sumuporta sa isang resolusyon ng United Nations na nag-aatas sa Russia na umalis sa sinakop nitong teritoryo sa Ukraine, pinili ng administration ni Trump na bumoto ng no bilang pagpapakita na mas bukas siya sa pakikipagnegosasyon sa Russia. Ang ganitong pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos ay nagdulot ng pangamba sa mga eksperto sa foreign policy at defense security. Ayon sa kanila, ang pagbibigay diin ni Trump sa prinsipyong America First ay maaaring magresulta sa pagbabago ng suporta ng Estados Unidos sa mga tradisyonal na kaalyado nito, kabilang ang Pilipinas. Ito ay nagdudulot ng pangamba na maaaring matulad ang Pilipinas sa sitwasyon ng Ukraine, lalo na't umaasa ang bansa sa Mutual Defense Treaty nito sa Amerika bilang panangga laban sa mga banta, tulad sa China sa issue ng West Philippine Sea. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang papel ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa diplomasya at global na politika. Sinusubok nito ang kanyang kakayahan sa pakikipagdiskusyon kay Pangulong Trump at sa pagbalanse ng interes ng Pilipinas sa gitna ng nagbabagong dynamics sa pandaigdigang alyansa. Ang kakayahan ng Pilipinas na mapanatili ang independent foreign policy nito habang pinoprotektahan ang soberanya at interes ng bansa ay magiging paraan para sa pagharap sa mga problemang ito. Trump at Marcos mag-usap para sa issue sa WPS. Sa harap ng lumalalang tension sa mundo mula sa West Philippine Sea hanggang sa digmaan sa Ukraine, usap-usapan ang posibleng pagpupulong ng US President Donald Trump at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inaasahan itong maganap sa Abril or Mayo. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang mga mahahalagang usapin na makaaapekto sa kinabukasan ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kabilang sa mga pangunahing agenda ang posibilidad ng muling pagbuhay sa usapan ukol sa isang free trade agreement, FTA, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, pati na rin ang pag-import ng liquefied natural gas, LNG, mula sa Alaska. Noong nakaraang administrasyon ni Trump, nabuksan ang posibilidad ng isang bilateral FTA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Gayunpaman, natigil ang mga pag-uusap sa ilalim ng administrasyong Biden dahil sa kawalan ng interes sa mga bagong preferential trade deals. Sa muling pagkakaupo ni Trump bilang Pangulo, nakikita ni Ambassador Romualdez ang pagkakataon na muling buhayin ang mga negosasyong ito. Naniniwala siya na ang bagong administrasyon ay bukas sa mga bilateral FTA na naglalayong magkaroon ng patas na kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Ang pagkakaroon ng FTA sa Estados Unidos ay maaring magdulot ng malaking benepisyo sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang kalakalan ng mga produkto sa pagitan ng dalawang bansa ay umabot sa tinatayang 23.5 billion noong 2024, kung saan ang mga export ng Estados Unidos sa Pilipinas ay 9.3 billion.
at ang import mula sa Pilipinas ay 14.2 billion. Sa pamamagitan ng FTA, maaaring lumawak pa ang merkado para sa mga produktong Pilipino sa Estados Unidos at vice versa na magpapalakas sa ekonomiya ng parehong bansa. Isa pa sa inaasahang tatalakayin sa pagpupulong ay ang plano ng Pilipinas na mag-import ng LNG mula sa Alaska. Sa harap ng lumalaking pangangailangan sa enerhiya at pagbaba ng supply mula sa Malampaya gas field, naghahanap ang Pilipinas ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Noong 2023, nagsimula ang Pilipinas na mag-import ng LNG kabilang ang mula sa Estados Unidos upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa enerhiya. Ang pag-import ng LNG mula sa Alaska ay maaaring magbigay ng mas matatag, diversified na supply ng enerhiya para sa bansa. Ang nalalapit na pagpupulong ay may malaking implikasyon para sa Pilipinas. Ang muling pagbuhay sa usapan ukol sa FTA ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyanteng Pilipino at magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, ang pag-secure ng supply ng LNG mula sa Estados Unidos ay makatutulong sa pagtugon sa lumalaking pangangailangan sa enerhiya at magbibigay ng seguridad sa supply ng kuryente sa bansa. Bukod dito, ang pagpupulong ay nagpapakita ng patuloy na pagpapatibay ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Ambassador Romualdez, nananatiling matatag ang mga kasunduan sa depensa sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng Administrasyong Trump. Ang patuloy na cooperation sa larangan ng depensa at seguridad ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang nalalapit na pagpupulong sa pagitan ni Trump at Marcos ay isang critical na hakbang sa hinaharap ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Habang may posibilidad na muling buhayin ang mga kasunduang pang-ekonomiya tulad ng Free Trade Agreement, FTA, at pag-import ng liquefied natural gas, LNG, hindi may kakaila ang panganib na dulot ng pabago-bagong estratehiya ng Amerika sa mga kaalyado nito. Kung kayang talikuran ng US ang Ukraine sa gitna ng labanan nito laban sa Russia, may katiyakan ba na hindi nito gagawin ang pareho sa Pilipinas kung sakaling lumala ang tensyon sa West Philippine Sea? Sa harap ng ganitong kawalang katiyakan, mahalagang magkaroon ng balanseng estratehiya ang Pilipinas. Isang pulisiya na hindi lamang aasa sa pangakong proteksyon ng Amerika, kundi magsusulong din ng mas matatag na ugnayan sa iba pang pandaigdigang kapangyarihan. Sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang mas makikinabang sa pagpupulong na ito, kundi kung paano matitiyak ng Pilipinas na hindi ito matutulad sa Ukraine, isang bansang umasa sa isang kaalyadong bumitaw ng wala sa oras. Dapat nga bang mas umasa pa ang Pinas sa US o mas maging maingat na para maiwasan ang posibilidad na matulad sa Ukraine na basta na lamang binitawan ng US? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.